Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo para sa isang maikling pagsusulit. At ang pagsusulit natin sa araw na ito ay patungkol sa paksa ng pagkonsumo. Ano, handa ka na ba? Tara! Para sa unang katanungan, ano ang tawag sa paggamit o pagbili ng mga produkto o serbisyo na tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao? A. Produksyon. B. Pagkonsumo. C. Distribusyon. D. Pamilihan. Ano ang iyong kasagutan? Tama! Tamang sagot ay letter B. Pagkonsumo. Ikalawang katanungan, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa 5 uri ng pagkonsumo? A. Mapanganib. B. Tuwiran. C. Maaksaya. At D. Matipid. Ano ang iyong kasagutan? Tama! Letter D. Matipid. Sunod na katanungan, anong uri ng pagkonsumo ang nangyayari kapag ang produkto o serbisyong ginagamit ng tao ay nakakapinsala sa kanyang kalusugan? A. Produktibo. B. Mapanganib. C. Lantad. Or D. Tuwiran. Ano ang iyong kasagutan? Tama! Letter B. Mapanganib. Sunod na katanungan, si Miguel ay bumili ng bagong damit na hindi naman niya kailangan dahil ang gusto niyang ipagmalaki ito sa harap ng kanyang mga kaibigan. Anong uri ng pagkonsumo ang inilalarawan dito? A. Produktibo. B. Tuwiran. C. Lantad. At D. Mapanganib. Ano ang iyong sagot? Tama! Letter C. Lantad. Sunod ng katanungan, bumili si Aling Rosa ng harina at asukal upang gawing tinapay na kanyang ibebenta sa palengke. Anong uri ng pagkonsumo ang inilalarawan ng sitwasyon? A. Produktibo. B. Tuwiran. C. Lantad. At D. Mapanganib. Ano ang iyong kasagutan? Tama! Letter A. Produktibo. Sunod na katanungan, alin sa mga sumusunod na salik ang tumutukoy sa pagtaas o pagbaba ng halaga ng isang produkto na nakaaapekto sa dami ng binibili ng tao? A. Kita. B. Pagbaba ng presyo. C. Demonstration effect. At D. Pagkakautang. Ano ang iyong kasagutan? Tama! Letter B. Pagbaba ng presyo. Sunod na katanungan, bakit sinasabing malaki ang epekto ng kita ng isang tao sa kanyang pagkonsumo? A. Dahil kapag lumaki ang kita, lumalaki rin ang kakayahang bumili ng produkto o serbisyo. B. Dahil kapag lumaki ang kita, otomatikong bumababa ang presyo ng lahat ng paninda. C. Dahil ang kita ay walang anumang kaugnayan o koneksyon sa uri ng pagkonsumo ng bawat tao sa lipunan. Letter D. Dahil ang kita ay ginagamit lamang upang magbayad ng mga naunang utang. Ano ang iyong kasagutan? Tama! Letter A. Dahil kapag lumaki ang kita, lumalaki rin ang kakayahang bumili ng produkto o serbisyo. Sunod na katanungan, dahil sa mabilis na pagkalat ng balita tungkol sa paparating na bagyo, lumagsa ang mga tao sa grocery upang bumili ng maraming pagkain at tubig. Anong salik ng pagkonsumo ang naglalarawan dito? A. Kita. B. Mga inaasahan. C. Pagbaba ng presyo. At D. Pagkakautang. Ano ang iyong kasagutan? Tama! Letter B. Mga inaasahan.
para sa huling katanungan, palagian ng pinapanood ni Carlo ang anunsyo sa social media tungkol sa bagong smartphone. Dahil dito, nahikayat siyang bumili kahit gumagana pa naman ang luma niyang telepono. Anong salik ng pagkonsumo ang pinakamalapit na naglalarawan sa sitwasyong ito? A. Kita. B. Pagkakautang. C. Demonstration effect. Or D. Mga inaasahang pangyayari sa hinaharap. Ano ang iyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Demonstration effect. Hanggang dito na lamang ang ating pagsusulit sa araw na ito. Anong marka ang nakuha mo? Maaari mo bang ilagay sa comment section? Kita tayo ulit sa susunod na pagsusulit. Paalam!